ako doon sa unang assignment ko noon sa Scout Ranger Company. From private ako noon hanggang PFC, na-assign ako noon sa Busbus Sulo-Sulo. Marami kaming naranasang inkwentro doon, pero nais kong ibahagi yung ibang karanasan ko doon sa inkwentro. Ito ay nangyari noon sa location ng Mount Matangis. Before na pupunta kami noon sa operation, may noon na galing sa G2 ng batalyon, 3rd Battalion Scout Ranger Company, na may na monitor sila na abusyak doon sa parting Matangis. Kaya ang ginawa noon ng battalion commander, pinatawag niya yung mga company CEO para sa conference nila. Tapos schedule nila yung conference para sa conduct ng operation. After ng conference ng mga CEO, pang CEO galing sa 7 company, 11 company, 14 company. After nag-uusap yung mga official namin, CEO namin, after briefing ng battalion commander sa mga CEO, tapos pinatawag nila ngayon yung CEO namin, pinatawag niya ngayon yung first sergeant namin para briefing. Ngayon, after ng briefing, pinatawag naman ng CEO namin yung mga team leader. Ang kasalukuyan na team leader ko noon ay si Sergeant Kabuag, isa sa matapang na team leader. Mabait na kasama pero matapang sa kalaban. Bago kami pupunta noon sa objective namin, briefing kami ng team leader namin na kung ano yung magiging papel namin doon, yung team. Kasi sa Ranger, may kanya-kanyang function yan. May iba yung assaulting team, iba yung blocking, iba rin yung reserve team. At nagkataon ako na napasama noon sa team na assaulting team. Ang kabady namin noon na company ay 11 company. Before after na finalize na yung briefing, nagbigay na sila ng supply na 5 days ration. At pagkatapos noon, in-schedule yung oras kung ano ang oras na pag-move namin. Nag-move kami ng mga hapon na. Hindi ko na ma-pinpoint kung anong oras yun, pero more than 1600 hour ng hapon. Nag-load kami 6 by papunta na sa objective. Habang pagdating namin sa objective, baba na kami sa 6 by, tapos mag-move na kami. At habang nag-move kami, medyo sa layo ng lalakarin pa namin papunta sa objective namin yun, kasi bundok yun, yung terrain. Sa left side may mga nyug, tapos dito sa right side mga tanim din na mais, kahoy, yung pangting kahoy. At dito sa bandang kaliwa, may parte doon na may mataas na ground. Yun na. Nung malapit na kami sa objective namin, doon na nagkaroon na surprise namin yung mga kalaban. Ang iba doon,
ay mga tropa ni tropa ni Robot, Commander Robot. Yung natanda nun to. Commander Robot. Yun ang mga panahon na yun ng 2000 hanggang 2004 eh. Ang mga kalaban noon ay si Abu Sabaya, Commander Robot, David Jan Jalani. Yan mga kalaban ng Ranger noon doon sa Mindanao, parting Mindanao. Ang kabady namin noon na nag-operate, ang na-assign doon na mag-blocking ay 11 company, ang assaulting company, 7 company. Nung na-meeting na narating na namin ang objective namin, yung leading team, surprise namin yung kalaban, makakalimutan. Sa awa naman ng Diyos, after umabot ng gabi na, karoon ng gabi na encuentro. Hindi naman pwedeng mag-recover ka ng gabi kasi hindi na zero velocity na kasi gabi na yun. Although na umabot ng 8 hanggang 8 to 9 na baka simula ng parating namin yung objective namin, nagkaroon na yung encuentro, hindi maiwasan kasi na-surprise namin yun, nagulat namin sila. Karoon ng ilang oras din na encuentro, mga tatlo kasi hanggang gabi, nagbog kami hapon na. Yun, nampanan namin yung trabaho namin kasi yun ang trabaho ng Ranger. Ang sawa naman ay naka-recover kami ng body count, tapos M16 rifle, tapos isang 60 caliber M60. Pero hindi ko na ma-pinpoint yung kung ang body count yun. At doon na meron din namatay na kasama namin si Lit Andoy. Hanggang sa matapos ng operation, although naka-recover kami, malungkot pa rin kasi namatayan kami ng kasama na isa. Pero isa lang. Pero high moral pa rin kami kasi nagampanan namin yung trabaho namin bilang isang Ranger. Yun lang, share ko lang isa sa mga nasamahan kong encounter. Ang kasama namin naman dyan, ang nangyari naman doon, parang nagkandak kami ng search and destroy the enemies. Team leader ko naman noon doon, si Sergeant Agolto. Before kami punta doon sa next na objective namin, social, ganun pa rin ginawa ni Major Galvez. Pinatawag yung mga company commander. Kasi may info na naman kasi na galing dus-dus namin sa doon sa 3rd Battalion, 3rd SRB na under ni Major Galvez, na nagbabase sila doon sa info ng dus-dus. Yung dus-dus na yun, puro positive yung info na yun. Kaya namin inaasahan mga umaga, nagkandak ng briefing ni Battalion Commander, yung company commander namin. Ganun pa rin yung tropa. Ang kasama namin ng kumpanya noon sa Kabumbada Basilan, 7 company, 14 company, tapos yung 11 company. Maraming kumpanya kami noon doon eh. 15 pa yan. Almonaan yung Calvo. Ang CEO ko noon, si Captain Opano, class 95. Puro magkakamista yung mga warrior noon CEO about kumpanya noon. 94-95 lang naman na doon. Before punta kami sa operation, iba na yung naging noon, naging team leader ko. Pero ganun pa rin. May brief sa amin ng
namin, ganito yung magiging sequence ng function namin sa operation. Pero halos lahat ng kumpanya noon nag-move talaga noon kasi may balita noon na yung tropa noon ni Absabaya Robot from Hulusulo, lumipat sila dito sa Basilan. Kaya yung kumpanya namin noon sa Hulusulo, kami agad dito sa Basilan. Kabumbata doon naipon yung nabuo yung mga company na kuan. Ipon-ipon kami doon. Pero ang operation namin doon, palit-palitan yung by company na mag-operate. Eh nagkataon na yung company namin na nataon na mag-operate na ng isang buwan naman doon sa bundok. Supply 5 days. Bago kami pupunta doon sa Mount Tikul, di ko na ma-tingnan yung group coordinate kasi may group coordinate yun, basta tandang-tanda ko talaga. Ang papel namin doon, Raycon, Search, Android. Sa aero na ganun ay sa Sa Alipaw, Master. Tinumaan. Oh, ang kwan doon, matalang kaming kwan mga barangay din na nadaan doon Ang kabady namin noon, yung kwan Kalbo, yun, Almonares, yung naka-over kay kwan, Burnham. Yun, kasi magka-class 95 saka 94 yung yun yung si namin, kakilala yung si operate kami dito pa habang papunta kami doon sa objective namin, dito pa lang sa daan kasi yung terrain doon, kasi karamihan dito sa Mindanao, tanim man lang dyan yung ginagawang yung parang sa akin na ginagawang baka, nyugan, ganun pa rin yung madadaanan doon. Pero ang pinagkaiba lang dito, sa harap noon, may malaking bundok doon na high ground. Tapos dito sa kanan, medyo may masukal doon. Papunta pa lang kami doon. Yun na. Medyo dinagbag na kami, pero medyo pagbagbag nila amin, wala namang natamaan, nag-drop kami. Tapos, pa rin yung limit na, yun ang pinagkuhan namin yung kung ano yung move niya. Over kami kaagad sa kanan. Tapos yung company kasi ang papel ng importing company ba yun? Kalbo. 15. Papel noon, blocking naman sila. May matatakbo na galing doon sa encounter site, mahagip ng isang kumpanya. Kasi kami ang natasan lang na kami yung panahon yun kami ang yung mag-operate doon ng kumpanya namin. Naka-recover kami ng body commander. Ang baril niya noon, yung may tripod na M60 yun, pero parang improvise. May tripod na import na tripod, parang automatic yun. Tapos body counts na 4, halo-halo, M14, 16, bala ng ammunition. Yun. Tapos, pero yun lang, hindi kami namatayan na kung anong enkwentro na yun. Marami pa sana kung ikikito, pero yun na lang, i-share ko lang. So, ang high moral doon, pag talagang ginawa yung hindi mag-violate violation ng Rangers movement, walang madadali na tropa. Pero normal lang na may madali kasi kahit na nagawa mo yung tamang ng Ranger, hindi sa dami ba naman ng laban dyan sa parting Mindanao, hindi maiwasan. Pero ang kwan lang doon, ang lumoral lang doon, yung tayang ka lang kasi